Kaugnay pa rin ang inaabangang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Makakasama natin dito ngayon sa studio ang Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform na si Mon Casiple. Magandang tanghali po at welcome po sa Balitang Hali. Well, unang-una po, of course, inaabangan ang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Ano yung inaasahan yung marinig at ano yung kailangan marinig mula sa kanya? Well, yung hindi niya masyadong na-discuss nung inaugural speech niya, pero mahalaga sa campaign promises niya. Unang-una doon yung pagbabago ng konstitusyon. At kadikit yan yung federalismo. I suppose maging issue ngayon yan, kaya tatalakayin niya. Pangalawa, siyempre yung China. Kasi after the ruling, naggumawa talaga siya extra effort para huwag lumaki yung tensyon. No? At nagkaroon nga ng appointment bilang special envoy si dating Presidente Fidel Ramos. Ibig sabihin yung mga ganong initiative na mukhang tinapatan ng China. Wala ring masyadong nangyaring gulo at sa kanilang part. Malamang baka may elaborate siya ngayon na patakaran dito. Yun nga po, nabanggit na meron siyang i-anunsyo mamaya na napakalaki daw. Meron ba kayong idea kung ano yan? Ang dami kasing pwede niyang i-anunsyo. Okay. Ako tingin ko, iwan na lang natin sa kanya yung ano niya. Pero usually, related yan sa mga gusto niya talagang mangyari. Pagdating po dun sa binabanggit nyo kanina, Constitutional Convention, gaano ba kahalaga na ngayon pa lang ay simulan na niya ito? Well, importante yan unang-una dahil pag ginawa mo yan usually sa later part ng term mo, nagkakaroon ng masuspecha na parehas sa extension of term. Nangyari yan sa lahat ng naunang presidente. Pangalawa, maraming usapin actually, like yung Imperial Manila, no, na hindi mo naman matugunan pag hindi ka nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Kaya yung federalismo na siyang kanyang plataforma, ay yan talaga isang konstitutional na usapin. At gaano po ka-importante na habang popular siya, isulong na niya ngayon yung mga medyo controversial at posibleng divisive na mga issues? Unang-una, siyempre, dahil popular siya at napakataas ng ratings niya, yung opposition dito muted. Meron yan tiyak na opposition. Pero hindi sila magkakaroon ng parang okasyon para guluhin yung kanyang gusto mangyari. So napakahalaga na strike while the iron is hot ang dapat frame niya. Nabanggit niyo po yung muted kasi ngayon pa lang may mga nagbabanggit na tungkol dun sa mga patayan, kaliwat kanang patayan. Pero parang konti lang yung nagsasalita against it. Kahit na yung mga mismong biktima, hindi talaga ganun kaingay. Dahil nga napaka-popular ng ating Pangulo. At syempre, napakalaking problema ng droga. So, paano nyo po nakikita ito going forward? Paano natin babalansihin yung kagandahan ng programang ito at yung kakibat naman itong panganib pagdating sa human rights? Well, yung mismong programa niya sa anti-drug campaign, ay tingin ko malaki suporta ng tao dyan. Ang nakakabahala na ito naman yung pinanggagalingan ng opposition dito, yung vigilantism. Hindi pa siguro siya kasi I think ang fault ng presidente, from his point of view, mas malaking problema ng drugs kaysa yung killing. Kaya kung halimbawa may pumatay sa isang drug pusher, sa kanya okay lang. Hindi yun ang problema niya. Pero sabi nga niya, gawin niyo trabaho niyo, gawin mo trabaho ko, address yan sa CHR, I think address yan sa simbahan yan at sa iba pang mga human rights advocates. Ano? Which I think should also be done talaga ng mga ito. Trabaho nila na tiyakin na kung may nangyaring mga ganyang campaign, walang nalalabag na human rights by human rights. Ano? Tingin ko, yung presidente dito, mas concerned niya talaga yung problema kasi ito yung tingin niya malaki talagang problema. Pero gaano kahalaga na i-address niya ito sa SONA at i-address niya dun sa mga law enforcers na wag naman kayo lumagpas sa inyong boundaries. And of course, dun sa mga sa media, of course, na tumitingin at nag-observe dito sa mga ganitong aksyon, gaano ba ka-importante na magbigay siya ng klarong mensahe patungkol Well, dito? as president, na may sinumpaan, may uphold yung law. At ito ginawa niya actually during his inaugural speech. Yung sinasabi niya, tiyakin niyo na ang rule of law nandiyan dyan. Ang usapin na lang dyan, gawin niya. Meaning, pag may mga ganyang kaso, dapat imbestigahin niya ng gobyerno. Pagdating po naman sa China, of course, I'm sure babanggitin niya ito sa kanyang SONA at na-assign na nga niya si dating Pangulong Ramos bilang special envoy. Ano nakikita niyo insofar as the experience of the former president is concerned? Maisusulong ba niya yung kagustuhan ng ni Pangulong Duterte na ma-resolve ba ito sa lalong madaling panahon ng walang gulo? Ako tingin ko,
pag-resolve mismo ng ating claim, in the sense na mapauong mo yung China, halos zero yung chances nun. At yung pagpapatupad ng ruling, halos zero din ang chances nun. So ano Hindi- pwede nilang pag-usapan? Ang pag-usapan nila siguro, yung mas specific na point of view ng Pilipinas, yung mga nakuha natin sa ruling, yung magkaroon ng agreement with China Okay. without citing the ruling. At yun naman, tingin ko, kahit wala pang ruling, naging usapin naman na yan na tinanggap eh. Maalala mo nung during the campaign, hiningi niya na pabalikin yung ating mga isda sa Panatag Shoal. And for some time, piniyagan ng China yon. Pero ngayon, nagigpit ulit. Nagigpit ulit dahil nga may ruling. Gusto nang i-assert yung kanilang position dyan. Pero, mahalata mo, that is one subject na pwedeng mag-usap at magkaroon ng agreement without alluding to the ruling. Yeah. Pero, from our point of view, in accordance with the ruling. yun. Isa sa mga usapin dito yung joint exploration at gaano kahalaga na i-address ngayon ito ng Pangulo dito sa SONA dahil alam naman natin na kailangan ng ipasa sa Kongreso ang isang batas kung magiging matagumpay at kung papayagan ang joint exploration doon sa mga lugar na pinag-aagawan ngayon. Well, isang napaka-contentious siya na issue. Kasi nga, hindi lang actually ang Pilipinas at China. May mga lugar dito na may ibang bansa pa like Vietnam or Taiwan na makikialam. Ang mahalaga dyan, mag-uusap. At kung may usapan, posibleng papasok as part ng usapan yung joint exploration and exploitation. Ako naman, ang tingin ko dyan, with or without the ruling, pwede rin gawin yan. Ang ginawa lang ng ruling sa atin, pinalakas yung ating leverage. Position, Oo. Kahit hindi mo na sabihin, alam mo at the back of the mind ng lahat ng kausap mo, na international law ang ating batayan. Pero gaano kahalaga na makuha niya yung suporta ng Kongreso? Although of course may supermajority na both houses. Ngayon ba na ilay na niya yung foundation kumbaga para maipasa kung ano man yung mga gusto niyong ma-accomplish in the next 6 years? Well, the question of supermajority is the foundation. Yeah. At I would assume that negotiation sa internal to Congress, nag-isa-isa na rin sila ng dapat na mga pag-usapan at pagkaisahan, including yung CONCON, halimbawa. Supermajority, importante yan kasi 2/3 ang required na boto for CONCON. And again, overwhelming di ba? Yung kanyang support sa ngayon. Tapos andyan pa yung suporta ng Kongreso, supermajority. So, virtually napaka-powerful ngayon ng Pangulo. So, palagay niyo po, although positive din yung karamihan ng mga Pilipino na 9 out of 10 isa sa sinasabi na ma-accomplish niya lahat ng kanyang mga goals. How positive are you insofar as your experience is concerned? Lalo na sa ganitong klase ng leadership. Well, kay ang Duterte. pinakamalaga dito yung support ng mga tao. Hindi pa yung Kongreso. Yeah. Kasi ang mga kongresista natin at senador, nagbabasa din yun ng political wind, so-called. Kaya kung nakita nila, napakalaki ng suporta, malamang sa hindi, talagang doon din sila pupunta. At the same time, siguraduhin mo may opposition yan. Okay. Not really because of popularity or unpopularity, kasi may interest na involved dito. So I expect din niya yan. Pero habang nasa kanya yung mga tao, he could do no wrong Parang ganun yung dyan yung sitwasyon ngayon Sa ganito po bang may populist president ka, ano yung role dito ng opposition? Gaano ka-importante yung role ng opposition dito? Well, yung fiscalizing, hindi nawawala sa opposition yun. By definition, kanya yan So, ang pinakamahalaga sigurong bahagi ng kanilang pagkilos, hindi pa yung mag-oppose Yeah. kundi mag-oppose intelligently. Meaning they can argue their points. Hindi yung basta bumira ka na lang kay presidente na ganito at ganyan, na hindi mo naman kayang panindigan. Ang tingin ko dyan, lalo pa, unpopular malamang yung posisyon mo at this point. Napakalaga na darating ka sa publiko as a sober, objective, may titindigan ka, totoo yung isyong nilalabas mo. Pero tingin ko wala dito yung opposition na talagang galit na galit sa kanya, yung postura. Hindi ko lang alam kung intimidation yan or what, pero mabigat yung factor na ang mga tao pumapalakpak sa ginagawa ng presidente. So ang assumption dito yung opposition ay non-unbiased, talagang issue-based lamang yung kanilang mga i-oppose. Oo, kasi Dapat. kung maalala mo na, ang history ng campaign, biases actually yan Minsan, umaabot pa sa mga
personalan. no? Mapunta naman po tayo sa freedom of information. Hindi pa siya nagsasona pero pinirmahan na niya yung EO for freedom of information. Gaano ba kahalaga na maipasa pa rin ito bilang isang batas? Well, napakahalaga. Kasi unang-una, executive branch lang yung apektado ng kanyang EO, no? Pangalawa, hindi yan magtatagal. Pagkatapos ng 6 years, ibang presidente, pwede niyang itabi ulit yan. Yeah. So, kung naghahabol ka ng isang implementasyon ng constitutional provision on FOI, kailangan mo talaga batas. Isa yon. Pangalawa, yung scope. Yung ibang branches maapektuhan at posibleng magkaroon pa ng dagdag o specific na mga provision doon kung ano-anong klaseng data talagang kailangan. Sa ngayon po, para lang malinaw, yung FOI na kanyang pinirmahan, executory na ba yun? Pwede na maipatupad kasi sinasabi kailangan pa ng DOJ na ilista kung ano yung mga restricted at hindi pwede talagang ilabas. In so far as the Constitution is concerned. Actually, ang pagkasulat sa EO ay executory. Okay. And part of that execution, yung listing nga ng mga Pag-listing. At dahil kukunin niya to sa bawat agency under sa executive branch, magtatagal yan. So magtatagal pa. Tingin ko pero hindi naman ganun katagal na siguro kasi listahan lang yan eh. Wala nang usapin dyan na re-retokihin mo pa yung laman ng EO. Okay. Finally, sir, freedom of information, of course, na pirmahan na. Kailangan na lang isabatas. Issue sa China, issue ng pagbubuhay ng parusang bitay, Constitutional Convention, Federalism. Matutupad ho kaya ito within the next, for the first year ng Pangulo? Dahil mahalaga, sabi nga ninyo, na lahat ng mga ito ay maisagawa na at gumugulong na yung bola. Well, kung masipag ang super majorities, madali yan. They can pass a law in 2 weeks eh. Oh. Pero siyempre, kailangan mo kilatisin anong klaseng batas yan. Ang tingin ko, confident ako dyan, pag nag-hold yung super majority and with the support of the people, tingin ko, marami siyang magagawa. Pero mahalaga din siyempre na busisiin ang lahat ng ito dahil ayaw naman natin na in the end, i-questionin ito sa Korte Suprema. Actually, yan ang malaking papel ng opposition, ng minority. Yung pagbusisi ng lahat ng hinahain sa harap ng Kongreso. Kung gawin nila yung ganong trabaho, talagang tunay na opposition sila. At pwedeng gamitin po ng taong bayan yung FOI para gawin din ito in their private capacity, hindi lang ng media. Definitely. Ang FOI yan yung weapon mo eh. Para sa buong sambayanan, pati media, na mag-supervise o mag-fiscalize ng gobyerno. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong impormasyon at opinion. Simon Casipli po, Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform. Salamat po sa inyo.